Mga Lodi, don't skip ads po tayo, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1271 hanggang Kabanata 1280. Kabanata 1271. Nakarinig na si Kunsang na bumalik si Yehan, kaya pumunta rin siya sa villa, ngunit sa sandaling ito, sa likuran ni Kunsang ay isang babaeng nakasuot ng uniforme ng militar na mukhang bayani, at ang babaeng ito ay si Zaya. Matapos marinig ang mga salita ni Yehan, si Zaya ay pumunta rito upang hanapin ang kanyang kapatid, at sinabi ang pangalan ni Yehan. Bagaman hindi alam ni Zaya kung ano ang ibig sabihin nito sa Golden Triangle, alam ng kanyang kapatid na si Kunsang ang general ay ngayon dahil kay Yehan. Sa makatuwid, dinala ng kapatid ni Zaya si Zaya upang hanapin si Kunsang. Sa sandaling makita niya ang Dragon Scale Dagger, alam ni Kunsang na ang babaeng ito na nagngangalang Zaya ay tinawag talaga ni Yehan na pumunta sa kanya. Siyempre, hindi alam ni Kunsang ang tunay na intensyon ni Yehan, inayos lang niya si Zaya na maging isang sekretarya sa kanyang tabi. Gayunpaman, ang Dragon Scale Dagger ay personal na armas ni Yehan, at siyempre kailangang ibalik ni Kunsang ito kay Yehan. Nakatingin sa nagulat na dalaga sa harap niya na hindi makapaniwala sa kanyang mga mata, nakangiting tumango si Yehan, at sinabi, "Bakit, Zaya, nakalimutan mo ba ako ng napakabilis?" Hindi, ito lang." Parang medyo hindi maayos si Zaya, hindi niya kailanman naisip na ang pulubing tiyo sa kanilang nayon ay magiging isang gwapong binata, at hindi pa siya masyadong matanda kaysa sa kanya. "Hindi lang ako makapaniwala kung paano ako naging isang malaking kapatid mula sa magulo na tiyo sa iyong mga mata." Tumawa si Yehan, na nagpapangyari kay Zaya na mamula. Noong panahong iyon, itinuring niya si Yehan bilang isang taong nasa antas ng kanyang ama. Tiningnan ni Yehan ang mahiyain na dalaga sa harap niya, kumandat sa kanya, at sinabi, "Zaya, huwag mong kalimutan ang sinabi ko sa iyo, kung kaya mo itong gawin ay nakasalalay sa kung nang ahas kang kumilos o hindi. Ikaw na ang bahala." Nakarinig nito, tumango si Zaya na may namumulang mukha, at palihim na sumulyap kay Kunsang, alam niya kung ano ang pinagsasabi ni Yehan. Nakita ito, si Kunsang ay medyo naguluhan, tinapik siya ni Yehan sa balikat at ngumiti, "Kapatid Kunsang, babalik ako sa China bukas, alam mo, kailangan kong gawin ito, sa pagkakataong ito ay hindi ako kung magtatagumpay ka, magiging mabait ka." Sinabi ni Kunsang sa isang malalim na tinig, "Hanzi, naniniwala akong magtatagumpay ka, at makikinig ako sa balita ng iyong tagumpay dito sa Golden Triangle." Ang pagdedeklara ng digmaan sa banal na lupain ng Kunlun, ang araw na ito, matagal nang hinihintay ng mga tao ng Tianlong, at pinalayas sila mula sa bansa ng banal na lupain ng Kunlun. Ngayon, oras na para umuwi sila. Matapos magpasya, agad na nakipag-ugnayan si Zhao Hengtian kina Sun Bumi at Zhou Lai sa bansa. Bagaman maraming tao sa bansa ang nagtaksil sa Tianlong at nagtatag ng kanilang sarili, ang anumang balita tungkol kay Yehan ay tiyak na ang pinakamabilis na kumalat sa China. Mabilis. Sa sandaling kumalat ang balita na babalik si Yehan sa China upang hamanin ang Nine Night Sage, ang mga taong ito ay dapat magpanik. Ang unang dapat gawin ni Yehan kapag bumalik sa China upang hamanin ang Nine Night Sage Monarch ay alisin ang mga traidor na ito. Kalahating buwan ay sapat na para sa Tianlong na alisin ang mga traidor na ito, at maaari rin siyang gumugol ng ilang araw kasama ang kanyang pamilya. Naniniwala si Yehan na sa sandaling malaman ng Nine Nights Lord ang kanyang hamon, ang mapagmataas na Nine Nights Lord ay tiyak na maghihintay sa kanya upang hamanin siya sa bansa, at magagawa ni Yehan ang lahat ng maayos sa bansa sa loob ng kalahating buwan. Bukod pa rito, hindi nag-iisa si Yehan sa kaganapan ng digmaan kasama ang banal na lupain ng Kunlun. Mayroon pa ring mga tao sa bansa na gustong sirain ang banal na lupain ng Kunlun, at, sa mga kritikal na oras, maaaring tumayo rin si Lord Zayao sa kanyang tabi. Huaxia, matapos ay anunsyo ang hamon ni Yehan sa Nine Nights Sacred Lord, ang buong Huaxia ay nag-aalab. Ang Huaxia, na tahimik ng higit sa isang taon, ay muling nahulog sa kaguluhan. Isang taon at kalahati na ang nakalipas mula nang umalis si Yehan sa Huaxia. Sa loob ng isang taon at kalahati, bagaman ang underground world ng Huaxia ay nag-aalab, ang mga batch ng mga bagong dating ay sumulpot, ngunit ang antas ng kaguluhan na ito ay hindi maihahambing sa kampanya ni Yehan laban sa Chinese underground world.
Walang Yehan's Chinese Underground World, magkakaroon ng mas kaunting kaguluhan. Ngayon, may balita sa Huaxia na babalik si Yehan upang hamanin ang Nine Nights Sacred Lord, at ang uri ng masiglang kapaligiran ay kumalat sa apat na direksyon na parang isang pagkabaliw. Sa simula, napilitang umalis si Yehan sa Huaxia, ngunit ngayon na siya ay babalik, maiisip ng lahat, dapat mayroong isang peak duel sa pagitan ni Yehan at ng banal na lupain ng Kunlun. Sa peak duel na ito, kahihiyan ba ni Yehan at ang pagkawasak ng banal na lupain ng Kunlun? O ang panahon ba ni Yehan ay ganap na natapos sa ilalim ng presyon ng banal na lupain ng Kunlun? Maraming tao ang naghihintay dito. Ano ang dapat nating gawin? Pinuno, babalik na si Yehan, ano ang dapat nating gawin? Sa Central China, mayroong isang Central Plains Gang. Ang Central Plains Gang. Nakarinig nito, ang mga pinuno ng Central Plains Clan ay nagmukhang nag-aalala rin. Matapos kumalat ang balita na babalik si Yehan sa Huaxia, sila, ang mga pinuno ng Taiman na dating kabilang sa Tianlong, ay nasa panganib na ngayon. Noong nakaraan, naisip nila na hanggat umiiral ang banal na lupain ng Kunlun, hindi maglakas loob na bumalik si Yehan sa bansa, at mapapayapas silang maging hari at hegemon sa kanilang mga kaukulang rehiyon. Ngunit ngayon, hindi lamang babalik si Yehan, ngunit nagdedeklara rin ng digmaan sa banal na lupain ng Kunlun. Gamit ang kanyang estilo ng pag-uugali, tiyak na haharapin niya ang mga traidor na ito bago makipagdigma sa banal na lupain ng Kunlun. Hindi lamang sa Central China, kundi pati na rin sa South China, Southwest China, Northwest China, Northeast China, at North China. Ang mga taong nagtaksil kay Yehan ay nahulog sa pagkabigla. Naalala pa rin nila ang mga madugong eksena ng kampanya ni Yehan laban sa Underground World. Babalik na ba ang aking apo sa wakas? Huaxia Yanjing City, si G. Yan ay nakasandal sa kanyang reclining chair. Sa nakalipas na isang taon, parang tumanda siya ng ilang taon, at ang kanyang mukha ay tumatanda. Ngunit sa sandaling ito nang marinig niya ang balita na babalik si Yehan, ang kanyang maulap na mga mata ay kumislap ng isang tingin ng nostalgia. Matanda, malapit na, dahil nagdeklara ng digmaan si Young Master Son sa banal na lupain ng Kunlun, sa tingin ko ay dapat siyang bumalik sa China sa loob ng ilang araw. Tumayo si Keyang sa likuran ni Old Man Yan tulad ng dati, at nagsabi ng may pag-asa. Nakarinig nito, bumantong hininga si Old Man Yan, ang paghamon sa banal na lupain ng Kunlun ay isang bagay na dapat niyang gawin sa kanyang buhay. Walang sino man ang makakapagpigil sa kanya. Apo ko, sana magtagumpay siya sa pagkakataong ito. Kabanata 1272. Kapatid, sa wakas ay bumalik na ang batang iyon. Mukhang naabot na niya ang lakas na sinabi niya noong una. Ang mga mata ni Sito Zhenchen ay nagninangas, at si Yehan ay 22 taong gulang lamang. Ang estado ng tuktok, ito ay talagang isang walang kapantay na alamat. Tama lang iyon. Medyo malamig ang mukha ng military god, at sinabi niya, sa Three Flowers Realm, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay halos kapareho ng sa mga malalakas sa Gathering Realm, at ngayon ay nakapasok na siya sa Gathering Realm. Ang lakas sa pakikipaglaban ay dapat na napakakatakot, kaya ngayon, mas tiwala tayo sa pagharap kay Nine Nights Sage Lord. Ngayon mukhang dapat ko ring kontaken si Daoist Priest Yusho upang maghanda para pumunta sa Kunlun Mountain. Habang nag-aalab at nagkukumahog ang Huaxia, nakasakay na si Yehan sa eroplano pabalik sa China. Shanghai City, Phoenix Villa. Sa sandaling ito, nakita ko ang isang maliit na lalaki na 1 taong gulang lamang na tumatalon at naglalaro sa plaza. Naglakad siya ng pasuray-suray, na parang maaaring mahulog anumang oras. Ang maliit na lalaki ay hindi malaki, ngunit medyo masungit siya. Sa paligid niya, si Feifeng ng Zilongjiang at ilang iba pang miyembro ng Zilongjiang ay patuloy na tumatawag sa kanya dahil natatakot silang mahulog siya sa lupa. Gayunpaman, ang maliit na lalaking ito ay napakamasungit, espesyal niyang pinapalibutan ang isang Purple Dragon General na nakasuot ng mahabang palda, itinaas ang kanyang palda, at sumilip sa tanawin sa loob. Talagang hindi ko alam kung paano alam ng isang napakaliit na lalaki ang bagay na ito. Ang eksena na ito ay nagpapangyari rin kina Feifeng at sa mga Purple Dragon General na matigilan. At ito ang anak ni Yehan at Wang Nishang, si Ji Chenkyu. Hindi tulad ng ibang mga bata, ang maliit na lalaking ito ay kayang tumayo at maglakad ng mag-isa nang siya ay 7 o 8 buwang gulang. Natutunan ko na kung paano magsabi ng ilang simpleng salita mula sa mga matatanda. Ngunit ngayon na siya ay 1 taon at kalahati at nakakakilala na ng daan-daang tao, ang mga tao sa Fenghuang Villa ay tinatawag siyang henyo.
Sa ngayon, sa Phoenix Villa, itinuturing ng lahat ang cute na maliit na lalaking ito bilang isang kayamanan, at ang buong Phoenix Villa ay naging kanyang palaruan, at lahat ay nagmamahal sa kanya. Master Chenkyo, tumakbo ng dahan-dahan, mahuhulog ka mamaya. Nakita ang maliit na lalaki na tumatakbo patungo sa gate ng plaza, dali-dali siyang sinalubong ni na Fei Feng at ng ibang mga zilong general, dahil natatakot silang ang maliit na ninuno ay mapahamak, ngunit ang maliit na lalaki mismo ay nagsasaya, humarap din siya at nagmuso kina Fei Feng at sa iba pa sa likuran niya. Hindi inaasahan, ang maliit na lalaking nagsasaya ay hindi sinasadyang nakabunggo sa isang pares ng mahabang binti. Hinawakan ng maliit na lalaki ang pantalon na may mahabang binti, itinaas ang kanyang ulo, at tumingin sa lalaking nakatayo sa harap niya. Ang dalawang pares ng mata, isa malaki at isa maliit, ay nagkatinginan, at isang mahinahong tingin ang lumitaw sa mukha ni Yehan. Nakita rin ni na Fei Feng at ng iba pa si Yehan sa sandaling ito. Nakatuon lamang sila sa pag-aalaga sa maliit na lalaking ito kanina, at hindi nila napansin ang pagbabalik ni Yehan. Young Master Ye. Tumingin ng may tuwa sina Fei Feng at ang iba pa, at lahat sila ay tumingin sa binatang nakasuot ng Chinese tunic suit na may buhok na hanggang balikat sa harap nila nang hindi kumukurap. Bumalik si Yehan. Bilang mga zilong general, itinuturing din nila si Yehan bilang kanilang puso. Paano sila hindi matutuwa sa pananampalataya sa puso at sa pagbabalik ng pananampalataya? Ngumiti si Yehan at tumango kina Fei Feng at sa iba pa, at pagkatapos ay nakita niyang yumuko, nakatingin sa maliit na lalaking ito na nakatingin sa kanya ng may pagkamausisa, mga tao ang nagmamahal. Alam mo ba kung sino ako? Inilahad ni Yehan ang kanyang kamay at hinawakan ang mesla na mukha ng maliit na lalaki. Ang mahinahong aura na pinakawalan mula sa kanyang katawan ay halos matuno ang mga tao. Ito ang kanyang anak, na may dugo niya sa kanyang katawan, sila ay konektado ng dugo, ngunit, nang dumating ang maliit na lalaking ito, hindi niya ito kayang tingnan, at umalis sa huwaksiya ng may kalungkutan. Ngayon, mahigit 1 taon na ang nakalipas, nagawang magkita ang kanilang ama at anak. Para sa maliit na lalaking ito, naramdaman ni Yehan na may utang siya sa kanya, dahil hindi niya siya niyakap nang dumating lang siya, hindi para pakalmayan siyang matulog nang umiiyak siya. Umiling ang maliit na lalaki, tinitigan si Yehan na may malalaking mata, at hindi nagsalita. Bagaman napakamasungit niya, napakatahimik niya sa harap ni Yehan, na parang ang aura na nagmumula kay Yehan ay nagpapangyari sa kanya na makaramdam ng ligtas. Napakainit, ang ganitong uri ng pakiramdam, ang inosenteng maliit na lalaki ay naramdaman lamang ito mula sa kanyang ina. Gusto mo bang makinig ng musika? Paano kung kakantahan kita ng isang kanta? Hinawakan ni Yehan ang mukha ng maliit na lalaki. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang pakiramdam ng pagiging isang ama. Sa harap ng maliit na lalaking ito, hindi siya ang mundo ang walang kapantay na Yehan ay isang ordinaryong ama lamang na nagmamahal sa kanyang anak na parang buhay niya. Hinawakan ng maliit na lalaki ang mukha ni Yehan at tumango sa kanya, ang rosas at malambot na maliit na kamay ay halos matuno ang puso ni Yehan. Ang tinig ni Yehan ay parang medyo malilimutin, at dahan-dahan siyang kumanta ng isang ballad. Ang madilim na kalangitan ay nakasabit ng mababa, at ang mga nagniningning na bituin ay sumusunod. Lumilipad ang mga bulate. Lumilipad ang mga bulate. Sino ang iyong namimiss? Ang mga bituin sa kalangitan ay umiiyak, ang mga rosas sa lupa ay nalalanta. Ang malamig na hangin ay humihip. Ang malamig na hangin ay humihip. Kabanata 1273. Basta kasama kita. Lumilipad ang mga bulate. Matulog kasama ang mga bulaklak. Isa-isa ay maganda. Isang malilimutin na tinig ang umawit mula sa bibig ni Yehan ng paisa-isa, at isang patak ng luha ang dahan-daang tumulo mula sa kanyang mga matang puno ng paghihirap, na pinunasan ng rosas at malambot na kamay ng maliit na lalaki, na sinubukang panasan ang mga luha ni Yehan. Gaano man karami ang mga luha na natitira sa mukha ni Yehan, marahan niya itong pupunasan gamit ang kanyang rosas at malambot na maliliit na kamay. Nakita ang eksena na ito, sina Zugban Roo at JDO na nakatayo sa likuran ni Yehan ay parehong nahawa, at pareho silang bumantong hininga. Sina Fei Feng at ang iba pa ay sumengot din at lumingon dahil natatakot silang mapapaiyak sila ng malambot na eksena na ito. Sa oras na ito, isang zilong general na tumakbo na upang magpaalam ay lumabas kasama sina Huang Nishang, Yan Zihan, at Huo Feng. Nakatingin sa taong bumalik at nakikinig sa malilimutin na pag-awit, ang mga mukha ng tatlong babae ay nagpakita rin ng mga luhang kristal. Hindi natatakot sa dilim, natatakot lamang sa sakit ng puso. Pagod man o hindi, wala itong pakialam kung ito ay hilaga, timog, silangan o kanluran.
Matapos kumanta ng Insects Flying, ang mga babae sa paligid ay lahat ay umiiyak. Kinuha ni Yehan ang maliit na lalaki mula sa lupa at ngumiti sa tatlong babae, bumalik na ako. Ang tunog ng bumalik na ako ay nagpapangyari sa tatlong babae na hindi na makatiis, at lahat sila ay tumakbo patungo kay Yehan at niyakap si Yehan. Ang amoy sa katawan ng lalaki ay hindi nagbago at ang kanyang dibdib ay nanatiling matatag at mainit. Sa paligid nila, ang mga Go-Master na nagbabantay sa Phoenix Villa ay isa-isa ring lumitaw. Tiningnan nila ang taong bumalik na may mga nakakaalam ng ngiti sa kanilang mga mukha. Sa wakas ay dumating na ang araw na ito. Niyakap ni Yehan ang maliit na lalaki, at sumandal sa tatlong babae. Ang kanilang relasyon ay hindi sinasabi. Para kina Hwang Nishang at sa iba pa, ang pagbabalik ni Yehan ay ang pinakamagandang regalo na ibinigay sa kanila ng Diyos. Sa oras na ito, lumabas din si Yan Qingmo mula sa villa, tinatakpan ang kanyang bibig at umiiyak. Para sa pagbabalik ng kanyang anak, ang pamilya ay magkakaroon ng suporta para sa kanya. Sa taon na wala si Yehan, nagdusa siya ng mag-isa. Sa sakit ng pagkawala ng kanyang asawa, kailangan pa rin niyang suportahan ang pamilya ng matatag, nag-aalala kay Yehan na nasa ibang bansa sa lahat ng oras, at inaasam ang kanyang pagbabalik. Nakita ang paglitaw ni Yan Qingmo sa pinto ng villa, nanlungo ang ilong ni Yehan, at hindi niya nakita ito ng mahigit isang taon. Bagaman ang itsura ni Yan Qingmo ay hindi gaanong nagbago, ang mga puting buhok ay lumitaw na sa kanyang mga templo. Sa loob ng mahigit isang taon, gaano karaming presyon ang tiniis. Nanay, bumalik na ako. Ibinaba ni Yehan ang maliit na lalaki, lumapit kay Yan Qingmo, at mahigpit na niyakap siya. Noong panahong iyon nang mamatay ang baliw sa labanan sa Qilian Mountain, hindi niya makasama si Yan Qingmo sa pinakamahirap na panahon. Bilang isang anak na lalaki, nabigo si Yehan sa kanyang trabaho, bilang isang asawa, nabigo rin si Yehan na matugunan ang pamantayan, at bilang isang ama, nabigo rin si Yehan. Gayunpaman, sa harap ng kapalaran, walang sino man ang perpekto, at ang magagawa lamang ni Yehan ay gawin ang kanyang makakaya upang bayaran sila. Mabuti na lang at bumalik ka na, inaasam-asam ng nanay ang araw na ito ng matagal. Mula nang mamatay ang baliw sa labanan, si Yan Qingmo, na hindi kailanman umiyak sa harap ng mga tagalabas, ay umiiyak sa mga bisig ng kanyang anak. Masyado siyang nagtiis at matagal na niyang pinigilan. Kailangan ng isang pagkakataon upang maglabas ng sama ng loob. Sa villa, matapos maranasan ang kagalakan at kalungkutan ng muling pagsasama pagkatapos ng mahabang pagkawala, sina Yan Qingmo at Jingyi ay abala na sa kusina ng villa. Ang anak ay bumalik na. Bilang isang ina, gusto lang ni Yan Qingmo na makakain ng kanyang anak ang isang pagkain na ginawa niya mismo, mga pagkain. Si Jingyi ay hindi kailanman umalis dito. Sa nakalipas na isang taon, sila ay kasama ni Yan Qingmo, at ang relasyon ng dalawa ay nagbago ng husto. Sila ay kabilang sa uri ng matalik na kaibigan, at kung minsan ay magkakausap sila buong gabi tungkol sa paksa ng mga baliw. Sa ngayon, kahit na ang baliw ay buhay pa rin, natatakot akong hindi naaalintanan ni Yan Qingmo ang pag-iral ni Jingyi. At niyakap ni Yehan ang maliit na lalaki, at nakipag-usap kina Hwang Nishang, Yan Qingmo, at Ho Feng. Hindi pa nila nakikita ang isa't isa ng mahigit isang taon. Ang mga babaeng ito sa pamilya ay nagiging mas at mas pambabae, lalo na si Hwang Nishang, pagkatapos manganak, gamit ang kanyang buhok na nakatali, puno siya ng alindog, at mukhang isang magandang dalaga. Sa pagitan nila at ni Yehan, maging si Hwang Nishang o Ho Feng, parang may walang katapusang mga bagay na sasabihin, upang sabihin ang kanilang mga puso. Kahit na dinala ni Yehan si Zhou Praj na rito sa pagkakataong ito, hindi sila nag-abalang magtanong, at nakaranas sila ng paghihiwalay at muling pagsasama. Pagkatapos, tiningnan din nila ang maraming bagay. Ang pamilya ay magkakasama, basta't si Yehan ay nasa paligid at nagmamahal sa kanila, at ang pamilya ay magkakasundo, kung gayon ang lahat ng iba pa ay hindi gaanong mahalaga sa kanila. Tahimik na nanunood si Zhou Banro, bihira siyang magsalita, ito ang kanyang unang pagkakataon dito, kung ano ang ibig sabihin ni Yehan na dinala siya rito ay malinaw kay Zhou Banro, na kasing talino niya, at alam na hindi angkop na magsalita ng labis sa oras na ito higit pa, hayaan mo lang ang ibang tao na tanggapin siya ng dahan-dahan. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos bumalik ni Yehan, sina Zhou Yuner, na nakakuha ng balita, at si Li Xinran, na namamahala ngayon sa kumpanya kasama niya, ay bumalik din, kasunod sina Yin Yaifei at Xiao Qingcheng. Matapos pumunta si Li Xinran sa Shanghai City, hindi na siya umalis, lalo na pagkatapos umalis ni Yehan sa Huaxia. Alam niya na dapat niyang harapin ang lahat ng bagyo kasama ang pamilya at ganap na isama ang malaking pamilyang ito. Kabanata 1274
Lumipat din si Yin Yaifei dito matapos umalis si Yehan sa Huaxia, pareho siya ng iniisip kay Li Xinran. Nakatingin sa lalaking lumitaw sa villa, natatakot sina Zhou Yuner at ang iba pa na may ilusyon sila, dahil mahigit isang beses na nilang naisip ang ganitong eksena sa nakalipas na isang taon. Nang makipagkita sa ilang babae, natural na mag-uusap sila at umiiyak. Sa ilalim lamang ng pang-aaliw ni Yehan na ang malambot na eksena ay naayos. Sa taong ito, nagsikap kayo. Tiningnan ni Yehan ang mga babaeng naroon, ang kanyang mga matang puno ng lamang ay dumaan sa kanilang mga katawan, ang grupong ito ng mga babaeng handang sumunod sa kanya anuman ang kanilang katayuan, para sa kanila, kahit anong mangyari sa hinaharap. Gaano man kalaki ang panganib, magtitiis siya. Sa totoo lang, basta makakabalik ka lang, kahit gaano kahirap ang paggawa, sulit ito para sa amin. Tiningnan ni Li Xinran si Yehan, mahinang ngumiti, at sinabi, noong nakaraan, umaasa ako na ikaw ang dragon at elepante ng lahat ng nilalang, nakatayo sa pinakamataas na lugar at nakatingin sa mundo. Ngayon, gusto kong maging baka at kabayo ka, para kahit papaano ay makakainom ka ng tunay na buhay. Itinulak siya ng tadhana sa sukdulan ng hangin at alon. Siya ay isang dragon, kaya dapat siyang lumipad ng 9 na araw. Gusto niyang maging baka at kabayo ulit, maliban na lang kung kaya niyang laruin ang tadhana sa kanyang mga kamay. Tumingin si Zugbanroo kay Li Xinran na may mahinang ngiti. Ang mga babaeng puno ng karunungan ay nagkatinginan, at isang damdamin ng pakikiramay ang sumulpot sa kanilang mga puso. Hinawakan ni Zhou Yuner ang malaking kamay ni Yehan, tiningnan siya at sinabi, wala akong pakialam kung ikaw ay isang dragon o isang toro, sa madaling salita, hindi mo na kami iiwanan. Sige, ipinapangako ko sa iyo, hindi na ako aalis muli sa hinaharap. Gayunpaman, ang hindi alam ni Yehan ay ang kanyang mga salita ay nabigo hindi nagtagal, at sila ay muling pinaghiwalay ng tadhana. Kapatid, pupunta ka ba kapag bumalik ka sa pagkakataong ito? Kumapit si Xiao Qingcheng sa katawan ni Ho Feng, iniikot ang kanyang malalaking mata upang tumingin kay Yehan. Ngumiti si Yehan at sinabi, ang kapatid ay may isang mahalagang bagay pa ring gagawin, at hindi na siya aalis pagkatapos niyang matapos. Qingcheng, handa ka bang sumama sa iyong kapatid upang ibalik ang iyong ina? Tumingin si Zugbanroo kay Xiao Qingcheng at ngumiti. Sa panahong nasa Golden Triangle, ang relasyon ng batang babaeng ito at ni Zugbanroo ay napakahusay din. Mula sa pananaw ng isang tagapayo, hindi siya mali, at ang batayan ng lahat ng ito ay dahil gusto niyang tulungan si Yehan. Kunlun Mountain, dito, ay nananatiling kaakit-akit. Ang malawak na mga ulap ay pumapalibot sa bundok na ito, na ginagawang parang isang fairyland ang lugar na ito, na may mga puting crane na naglalakbay sa mga ulap, at ang larawan ay maganda. Mahigit isang taon na lang ang nakalipas para hamanin ako, ang mapagpakumbabang mortal na ito ay talagang may lakas ng loob. Sa Kunlun Mountain, si Nine Nights Sacred Monarch ay nakatayo na ang kanyang mga kamay ay nasa likod niya, ang kanyang malamig at mapagmataas na mga mata ay tumingin sa malawak na mga ulap na lampas sa bangin, ang kanyang masungit na mukha ay nagpakita ng isang kaunting paghamak, ang mortal na walang kapangyarihang lumaban sa harap niya, ngayon ay gustong hamanin sa mga mata ni Nine Nights Sage Monarch, ito ay isang malaking biro lamang. Sa mundong ito, mayroon bang nakalampas sa kanya? Sa mundong ito, hindi ilalagay ni Nine Nights Sage Monarch ang anumang malakas na tao sa kanyang mga mata. Para sa kanya, ang mga nagpapagaling sa kanilang sarili upang maging malakas ay parang mga langgam sa harap niya. Nakatayo sa likuran ni Nine Nights Sage Monarch, ang Four Great Venerables of Heaven, Earth, Xuanhuang, at Yellow. Sa sandaling ito, si Venerable Heaven lamang ang nagsabi, Sage Monarch, paano magkakaroon ng lakas ang mga langgam na ito upang hamanin ka? Bumaba sa bundok at patayin siya ng direkta, upang malaman ng mundo na hindi lahat ay kayang hamanin ang aking banal na kunlun. Nakarinig nito, si Nine Nights Sage Jun ay tumawa at sinabi, hindi na kailangan, gusto niyang hamanin ako, kaya bibigyan ko siya ng pagkakataon. Sa pagkakataong ito, hindi ko na siya hahayaang mabuhay, at personal ko siyang ipadadala sa impyerno. Chansen, ipakalat ang balita, sabihin mo lang na hihintayin ko siya na hamanin sa Kunlun Mountain. Opo, Holy Monarch. Kasunod ng mga salita ng Kunlun Mountain, matapos hamanin ni Nine Nights Sacred Monarch, ang masiglang Huaxia ay muling nag-alab. Nahaharap sa hamon ni Yehan, ang banal na lupain ng Kunlun ay sumunod. Ito ang susunod, ito ay magiging isang peak duel, Yehan vs Nine Nights Sage Lord, mayroon ba siyang chance ang manalo? Gayunpaman, nang nakikipaglaban si Jiuye Shengjun, isang malaking pangyayari ang nangyari sa sinaunang mundo ng martial arts. Si Silly Ben ay pumatay sa Shaoxi Mountain ng mag-isa. Gamit ang isang putok,
ang Shaoxi Mountain ay hindi matatalo, at ang 4 na dakilang monghe ay lahat ay pinatay, ang mga kamay nito. At si Lin Chi ay nag-isa ring pumasok sa Baji Gate, pinapatay ang buong sekta ng kalaban na may dugo na umaagos sa mga ilog. Matapos magtamo ng malubhang pinsala ang Shaoxi Mountain at Bejiman, ang Wuyu Sword Sect ay direktang inanunsyo ang pagkalusaw nito, at ang lahat ng mga disipulo sa ilalim ng sekta ay tumakas at nagtago ng mabuti. Nahaharap sa God of War at God of Killing sa ilalim ng mga kamay ni Yehan, walang sinuman sa sinaunang mundo ng martial arts. Anumang sekta ang makakapagpigil sa kanila. Ang ideya ng Five Sacred Sword Sect ay napakasimple, upang pansamantalang magkalusaw, at upang bumalik pagkatapos matapos ang labanan sa pagitan ni Yehan at Nine Sage King, dahil, sa pananaw ng Five Sacred Sword Sect, ang hamon ni Yehan kay Nine Sage Lord ay ganap na paghahanap ng kamatayan Lu, basta mamatay si Yehan, matapos mapatay ng mga master sa ilalim niya ang banal na lupain ng Kunlun, hindi pa huli ang lahat para sa kanila na bumalik. Gayunpaman, ang hindi nila alam tungkol sa pagkalusaw ng Five Sacred Sword Sect ay hindi na magkakaroon ng pagkakataong magsimula muli, dahil sa hinaharap ang Huaxia ay mamamahala sa dragon, at ang Five Sacred Sword Sect ay maaari lamang dahan-daang mawala sa mahabang ilog ng kasaysayan. Siyempre, hindi tagubilin ni Yehan na sina Shaben at Lin Chi ay umatake sa Shaoxi Mountain at Bejiman. Ngayon na ang taas na kanilang kinatatayuan ay mas mataas, hindi na seryoso ni Yehan ang anumang sekta sa sinaunang mundo ng martial arts. Maaari mo silang patayin anumang oras na gusto mo, ngunit walang saysay na sayangin ang oras sa pagpatay sa mga taong ito. Para kay Yehan, kung mayroon siyang oras upang patayin ang mga taong ito, mas gugustuhin niyang gumugol ng mas maraming oras sa bahay kasama ang kanyang pamilya at asarin ang kanyang anak. Kabanata 1275. Ang pagmamadali kay Shaoxi Mountain ng uto-uto, syempre, upang maghayganti sa kanyang ina, at higit pa upang maghayganti sa kanyang amang nakakulong ng mahigit 20 taon. Ang lalaking ito na si Lin Chi ay hindi sanay sa Baji Gate, kaya't naglakbay siya. Gayunpaman, nang sinalakay ni Shaben at Lin Chi ang Shaoxishan at Bejiman sa sinaunang mundo ng martial arts, sa pamumuno ng 5 dakilang Dragon General, ang lakas ni Ajun ay sumulong din sa tuktok ng huli na Darendo, ang mga taong nagtaksil sa Tianlong, isinasagawa ang isang malaking paglilinis. Para sa mga traidor, ang 5 dakilang Dragon General ay hindi natural na magpapakita ng awa, at ganap nilang lilinisin ang pagpatay. Mula timog hanggang hilaga, saan man may mga traidor, pupuntahan nila ito. Kahit na ang mga traidor na ito ay gustong tumakas, wala silang pagkakataon, dahil ang bawat kilos nila ay matagal nang nasa ilalim ng pagmamatsyag ng Dark Hall. Sa mga traidor na ito, ang ilan ay mga matalik na kaibigan ni Kyo Tiangang at Guino, ngunit ang dalawa sa kanila ay hindi nagsumamo para sa mga traidor na ito. Kung gusto ng Tianlong na maging isa talaga, ang mga gamo-gamo na ito ay dapat alisin. Tungkol naman sa mga miyembro ng grupo ng mga elder tulad ni Zhao Hengtian, pagkatapos bumalik sa Huaxia, si Zhao Hengtian ay pumunta sa Xingyiman upang makipagkita kay Liu Yuru, si Ling Wufei ay pumunta sa Mount Emei upang makipagkita kay Mrs. Wuyok, at ang 2 kapatid na lalaki ng pamilya Chen ay pumunta sa pamilya Chen sa Taiyuan. Sa ngayon, may kaunting oras pa bago ang mapagpasyang labanan kasama ang banal na lupain ng Kunlun. Hindi pa ako nakabalik sa China ng mahigit 1 taon, kaya hindi ko maaaring palampasin ang taong dapat kong makilala. Ang nagpapangyari kay Yehan na maging mas masaya ay sa mga traidor na ito, walang He Yaozong, Dongshan Baye, Guian Iron Lady, Sujiang Jianghuya at ang iba pa sa East China. Ang mga taong ito ay ang unang batch ng mga taong sumunod kay Yehan. Ang mga tao ay nagsama-samang nagtiis ng mga paghihirap, at hindi na nila magkakaroon ng intensyon na ipagkanulo si Yehan. Siyempre, bukod sa kanila, sina Tu Zhengxiong at Yu Shi ng Xiangjiang ay hindi nakaramdam ng pagtataksil, tahimik silang nanatili sa Xiangjiang at bibigyan pa rin sila ng buwanang dibidendo. Matapos malaman na si Yehan ay bumalik mula sa ibang bansa, si Nangang Zexen, na nagsusulat ng pelikula, ay direktang sinira ang kontrata ng unilaterally, at pumunta sa Shanghai City mula sa Yanjing City kasama sina Yan Lingzhou at Wu Ying upang makipagkita kay Yehan, si Xiao Yunyan mula sa Jiangsu at Zhejiang, si Cao Ying ay dumating din, at maging sina Xi Hanyan, Zhang Yuming, Lin Feizu, at Tao Yiren, na namamahala sa Tianlong Real Estate sa Central China, ay dumating din. Sandali, ang Phoenix Mountain Villa ay naging lugar ng pagtitipon ng mga magagandang babae, ngunit si Yehan, na nasa gitna ng mga bulaklak,
ay hindi nang ahas na magkagulo, sina Xiao Yunyan at ang iba pa ay ayos lang dahil ipinangako ni Yehan sa kanila noon na basta makumplito ang Tianlong Hotel ang nangungunang antas sa bansa, isa sa alang-alang ito ni Yehan. Ngunit sina si Hanyan at ang iba pa, wala talagang ganon na iniisip si Yehan, kung tatanggapin nila ang lahat ng ito, kahit na sina Zhou Yuner at ang iba pa ay hindi nagsasalita, makararamdam si Yehan ng masama tungkol dito. Sa makatuwid, nahaharap sa mga masamang tingin ni si Hanyan at ng iba pa, si Yehan ay maaari lamang hawakan ang kanyang anak at lumingon, na kunwari ay hindi niya sila nakikita. Sa oras na ito, sa labas ng bilya, sina Tang Dashao at Lin Bomo ay dumating, at kasama nila ay dumating ang hipag ni Tang na si Mo Shu, ngunit ngayon ang hipag ni Tang ay may malaking tiyan, at kailangan pang maglakad si Tang Dashao. Hawakan sa gilid. Nakita ito, si Zhou Yuner, na kaibigan at boss ni Mo Shu, ay dali-daling lumapit, kinuha ang lugar ni Young Master Tang, at binigyan ng masamang tingin si Young Master Tang, matabang Tang, alam mong buntis si Mo Shu at dinala mo pa siya sa paligid, mag-ingat na palalayasin kita. Sina Zhou Yuner at Mo Shu ay matalik na kaibigan. Magkasama na sila mula pa noong simula ng pagtatatag ng kumpanya. Bukod pa rito, labis din siyang naiinggit sa pagbubuntis ni Mo Shu. Gusto niya sanang buntis na ngayon. Sa kasamaang palad, sa antas ni Yehan, hindi ganoon kadali ang pagbubuntis ng isang babae. Matapos mapagalitan ni Zhou Yuner, si Young Master Tang ay agad na tumakas, at si Lin Bomo ay lumapit sa tabi ni Yehan. Dam, hindi ka man lang nag-hello kina Laolin at sa akin nang bumalik ka. Kung hindi ko narinig ang balita, hindi ako ni Laolin o ako ay alam na bumalik ka na sa Shanghai City. Ngumiti si Yehan at sinabi, gusto kong gumugol ng mas maraming oras sa kanila sa mga araw na ito, kaya hindi kita ginambala, matabang, kapatid Lin, kumusta na kayo ngayong taon? Tulad ng dati, ito lang, wala ka, ang buhay ko ay medyo boring. Tiningnan ni Lin Bomo ang kapatid sa harap niya, ang kanyang mga matang puno ng paghihirap ay nagpapangyari sa kanya at kay Young Master Tang na makaramdam ng kaunting pagkadismaya, ang tatlo sa kanila sa dalawang magkakapatid, si Yehan ang bunso, ngunit siya ang may pinakamalaking pasanin sa kanya. Kung minsan, mas gugustuhin nilang si Yehan ay ang kapatid na dati nilang kasama sa pag-inom, pag-uusap at paghampas. Noong panahong iyon, sila ay walang pakialam. Orihinal na gustong manigarilyo si Young Master Tang, ngunit matapos tingnan ang maliit na lalaki sa mga bisig ni Yehan, isinantabi niya ang ideya ng paninigarilyo. Tiningnan niya si Yehan at nagsabi ng may pag-aalinlangan, Hanzi, sigurado ka bang babalik ka sa pagkakataong ito? Alam ni Yehan ang ibig sabihin ng mga salita ni Young Master Tang, ngumiti siya, syempre magkakaroon ng mga panganib, ngunit kailangan kong gawin ito. Nakita ang nag-aalalang tingin sa mga mata ni Lin Bomo at Tang Dashao, nagpatuloy si Yehan, sige, hindi na kayo masyadong mag-alala, hindi ako nag-iisa na nakikipaglaban sa China, at hindi sila mga Diyos sa banal na lupain ng Kunlun. Ang pagtayo sa isang mataas na lugar ng napakatagal, palaging may isang araw na mahuhulog ka. Nakarinig nito, sina Young Master Tang at Lin Bomo ay nanatiling tahimik. Hindi na nila kayang tulungan ang bagay kay Yehan. Bukod sa panalangin sa kanilang mga puso, wala nang ibang magagawa. Nakita ang katahimikan sa kapaligiran, si Young Master Tang ay tumingin sa paligid, lumakad-lakad sa bulwagan ng bilya, at komandat kina Yehan at sinabi, Hanzi, napakaswerte mo, ikaw ay isang hayop lang. Mayroong hindi bababa sa isang dosenang sa tambak na ito, kaya mo bang alagaan ang mga ito? Nakarinig nito, umikot ang mga mata ni Yehan, tiningnan si First Young Master Tang at sinabi, ikaw na bata, gusto mong ibunyag ko ang iyong romantikong kasaysayan sa Olympic League, hindi ba? Siya, hinaan mo ang iyong boses, bata. Dali-daling sumulyap si First Young Master Tang kay Mo Shu, at nakahinga siya nang maluwag nang makita niyang hindi tumugon ang isa. Nakita ito, parehong tumawa sina Yehan at Lin Bomo. Sa oras na ito, tumunog ang telepono ni Yehan, at ito ay si Situ Zhenchen mula sa Yanjing City. Nakita ito, inilagay ni Yehan ang maliit na lalaki sa lupa at hinayaan siyang maglaro ng mag-isa, pagkatapos ay kinonekte niya ang telepono ni Situ Zhenchen at nakangiting sinabi, Situ, hindi kita nakita ng isang taon, lahat ay maayos. Ngumiti si Situ Zhenchen at sinabi, hindi masama, nami-miss lang kita ng husto, sa daan, ipaalam ko sa iyo ang isang bagay, ang nakatatandang kapatid ko at ako ay pupunta sa Shanghai City bukas, at sasamahan din kami ng pinuno. Ibinaba ni Yehan ang telepono. Hindi alam ni Yehan kung sino ang pinuno na pinag-uusapan ni Situ Zhenchen sa ngayon, ngunit ang taong maaaring tawaging pinuno ni Situ Zhenchen ay tiyak na isang mataas na ranggo na tao.
Ang intensyon ng pagdating ng kabilang partido, si Yehan Han ay hindi pa malinaw. Matapos mag-isip, pansamantalang inilagay ni Yehan ang bagay na ito sa likuran niya. Anuman, sina Situ Zhenchen at Military God ay darating bukas, at malalaman ang lahat sa oras na iyon. Kabanata 1276. Sabay-sabay silang lumabas ng tatlo sa villa para manigarilyo. Nakita ang dahan-daang pagkaluwag ng mga kilay ni Yehan, nagtanong si Yang Master Tang na may pag-aalinlangan, Hanzi, ano iyon? Umiling si Yehan, huminga ng isang singsing ng usok, at sinabi, ayos lang, may mga taong darating bukas, sa daan, lumabas tayo at magtipon mamaya, pumunta tayo sa Brilliant Hotel ni Brother Lin, matagal na akong hindi nakapunta doon, namimiss ko kayo ng husto. Ngumiti si Lin Bomo kay Yehan, nag-ayos na ako bago pumunta rito, ngunit marami kang magagandang babae rito, mukhang kailangan mong magpalit sa isang mas malaking kahon. Sa villa ng Phoenix Mountain Villa, mayroong marahil 15 o 16 na katao sa kabuuan. Siyempre, napakaraming tao na hindi magdaraos ng piging sa bahay. Napakaganda na pumunta sa Brilliant Hotel ng Pamilya Lin. Sa oras na ito, isang sasakyan ang dahan-daang huminto sa gate ng Phoenix Mountain Villa na nakakuha ng atensyon ni Yehan at ng iba pa. Pagkatapos, bumukas ang pinto ng sasakyan, at isang pares ng payat at maislan na mga paa ay dahan-daang lumabas, at ang kanilang mga mata ay gumalaw paitaas. Isang babae ito na nakasuot ng itim na leather jacket, mukhang sunod sa moda at puno ng kilos ng isang malakas na babae. Ang mukha ng babae ay maganda, nawala na ang dating kagandahan niya, at naging mas mature at matatag. Nagkatinginan ang dalawa, at ang mukha ng babae ay nagpakita ng isang kaunting nostalgia at lamang sa isang iglap, at tumakbo siya patungo kay Yehan, hindi man lang. Ano man ang mga tingin ni na Yang Master Tang at Lin Bomo, niyakap niya si Yehan. Kapatid Ye, namimiss kita ng sobra. Mahigpit na niyakap ni Zhao Yuyo si Yehan, at hindi pa nila nakikita ang isa't isa ng mahigit 2 taon, matapos bumalik si Yehan mula sa Olympic League ipadala si Zhao Yuyo sa Olympic League at hilingin sa kanya na tulungan siyang pamahalaan ang Tianlong Casino. Marahan na tinapik ni Yehan ang likod ni Zhao Yuyo, nagsikap ka sa nakalipas na 2 taon. Sumandal si Zhao Yuyo sa mga bisig ni Yehan at umiling, at sinabi, gusto kong gawin ang anumang bagay para kay kapatid Ye, hindi mo ako sisihin sa pagtakbo pabalik mula sa Olympic League nang hindi nagpapalam sa pagkakataong ito, tama? Gago? Syempre hindi. Hinimas ni Yehan ang magandang buhok ni Zhao Yuyo, at mahinang ngumiti. Hindi kita nakita ng mahigit 2 taon. Ang babaeng ito ay lumaki na. Nang bumalik si Zhao Yuyo mula sa Olympic League, syempre may isa pang magandang babae sa villa. Nang papalapit na ang oras sa hapon, lahat ng tao sa Phoenix Villa ay pumunta sa Brilliant Hotel ng Pamilya Lin, at hindi sila bumalik hanggang pagkatapos ng alas 9 ng gabi. Lahat ng magagandang babae ay nakatira sa Phoenix Mountain Villa. Bagaman ito ay isang napakasayang bagay para sa mga tagalabas, hindi iniisip ni Yehan iyon, lalo na sa gabi, ang mga nakakaawa na mga tingin ay parang gusto siyang kainin. Gamit ang kapanganakan ng maliit na lalaki, ang mga matatandang babae tulad ni Na Huafeng at Yan Zihan ay sabik na ngayon na magbuntis ng anak ni Yehan, ngunit ang unilateral na pag-asa ay hindi sapat para sa ganitong uri ng bagay, kailangan ni Yehan na gawin. Ang pagdating ng mga babaeng ito sa villa ay hindi nangangahulugang aalis pagkatapos manatili ng 2 araw. Ang lahat ng mga bagay na hawak nila ay ibinigay na sa mga tao sa ibaba. Nasa tamang landas na, kahit na makatagpo sila ng ilang malalaking bagay, kailangan lang nilang tumawag ng malayuan upang mag-utos. Kinabukasan, si Yehan ay nagbababad sa araw sa plaza sa labas ng villa na yakap si Zhou Yuner. Ang ibang mga babae ay nagtitipon upang mag-usap o inaasar ang maliit na lalaking si Ji Chenkyo. Siyempre, ang mga paksa na pinag-uusapan nila ay halos umiikot kay Yehan nagkunwari si Yehan na tanga, lahat sila ay nagtataka kung oras na para sila ang kumilos. Sa sandaling ito, 3 sasakyan ang dahan-daang pumasok sa Phoenix Mountain Villa. 3 napakababang profile na pulang sasakyan ng bandila. Alam ni Yehan kung sino ang darating sa pamamagitan lamang ng pagtingin, ngunit nang makita niya si Situ Zhenchen mismo ang sandali na binuksan niya ang pinto para sa isang matandang lalaki, si Yehan ay walang magawa kundi tumayo at batiin siya, dahil ang matandang lalaking iyon ay isang napakahalagang tao sa bansa. Bukod pa rito, bukod sa matandang lalaking ito, naroon din sina matandang Yan, matandang Zhang, Daoist Priest Yusho, Military God, Situ Zhenchen at Keyang na pumunta rito ngayon.
Ang mga babae sa plaza ay natigilan sa sandaling lumitaw ang matandang lalaki dahil madalas nilang nakikita ang matandang lalaki sa TV network, ngunit sa totoong buhay, hindi pa nila nakikita ang matandang lalaking ito ng malapitan. Si Yehan mismo ang bumati sa kanya at tinawag ang matandang lalaki na pinuno. Pagkatapos ng lahat, ang kasalukuyang pagkakakilanlan ni Yehan ay isang miyembro pa rin ng National Security Bureau. Ngumiti ang matandang lalaki at tumango. Sabi, "Matagal ko nang narinig ang iyong pangalan, ikaw ay natitirang tao." "Boss, sobra na kayo." Ang ekspresyon ni Yehan ay hindi mapagpakumbaba o nagsasalita ng isang salita. Sina G, Yan at G, Sang ay lumapit din sa oras na ito, at nakita ang mukha ni G. Yan na nagpapakita ng isang kaunting kabaitan, at sinabi, "Mahigit isang taon na, at matagal na naming inaasam-asam ang iyong pagbabalik kina Sang Dapaw at sa akin, makikita-kita na umuwi sa araw bago tayo mailibing, wala akong pagsisisi sa aking mga matandang buto. Lolo Zhang, pinag-alala ko kayo." Matapos magsalita, sinabi ni Yehan sa matandang lalaki, "Pinuno, mag-usap tayo sa loob." Pagkatapos, isang grupo ng mga tao ang pumasok sa villa, alam na may pag-uusapan si Yehan, sina Joe Yuner at ang iba pa ay umalis na, at ang pagdating ng malaking tao ay tiyak na hindi kasing simple ng pagpunta upang makita si Yehan, dapat mayroong isang mahalagang bagay na pag-uusapan. Sa loob ng villa, gumawa si Yehan ng tsaa para sa lahat ng paisa-isa. Nakita ko na binuksan ng God of War ang paksa sa oras na ito, at sinabi kay Yehan, "Yehan, may ilang araw pa bago ka at ang banal na lupain ng Kunlun ay magkakaroon ng opisyal na mapagpasyang labanan, at ako ay kakatawanin ni na Dawis Kyushu at sa akin sa oras na iyon. Magkaisa tayo, gaano kasigurado na sisirain ang banal na lupain ng Kunlun." Nakarinig nito, sinabi ni Yehan, "Military God, hindi ako babalik sa aking bansa nang walang tiyak na antas ng kumpiyansa. Sa oras na iyon, haharapin ko ng direkta si Nine Nights Sacred Lord, at kailangan mo lang harangan ang dalawang venerables, Chanzen at Xuanhuang. Tungkol kay Earthlord Zayao, maaari siyang tumayo sa ating panig, at may dalawang master sa Kunlun Mountain, ang aking lolo at ang magulo na Daos Chao Chingshan, kaya magkakaroon tayo ng malaking tsansa na sirain ang banal na lupain ng Kunlun sa pagkakataong ito. Ang susi ay nasa Nine Nights Sage Lord." Sabi ni Sito Zenchen, "Basta makuha mo si Nine Nights Sage Lord, mas madali na silang harapin ang iba. Mas mainam na maging ligtas." Tiningnan ng matandang lalaki si Yehan at nagtanong, "Yehan, gusto kong malaman kung ang sikreto ay nasa Kunlun Mountain nga ba?" Ito ang layunin ng matandang lalaki na pumunta rito ngayon. Matagal nang hinahabol ng bansa ang sikretong ito at nagastos ng napakaraming lakas tao at material na yaman. Kung ang sikreto ay nasa Kunlun Mountains nga, kung gayon, gaano man kahirap, si Jiuya ay dapat panatilihin. Inalis si Sheng Jun. Mula sa simula ng pagtatatag ng bansa, ang bansa ay nagsimulang palihim na habulin ang sikretong pahiwatig na ito. Dumaan ito sa ilang henerasyon upang habulin ito, ngunit hanggang ngayon ay walang tumpak na impormasyon. Hindi pa ito hanggang sa bumalik si Yehan sa bansa na iniulat ng military god ang sikretong ito, pataas. Ang sikretong ito ay nakakuha ng atensyon ng mataas na antas, dahil ito ay may kaugnayan sa isang panahon na lumalampas sa high-tech na sibilisasyon. Sa sandaling matagpuan ang pasukan sa sikretong ito, maaari itong magdulot ng isang maunlad na panahon at muling likhain ang kaluwalhatian ng panahon ng mga Diyos. Sa oras na iyon, ang Huaxia ay maaaring tumayo sa tuktok ng mundo nang hindi umaasa sa kasalukuyang teknolohiya. Kabanata 1277. Gayunpaman, kung ang pasukan sa sikretong ito ay nasa Kunlun Mountains nga ay kailangang alamin pa rin ng mga opisyal ng mataas na antas. Sa sandaling makumpirma, kung gayon ang Kunlun, ang banal na lugar na nagtago ng sikretong ito sa loob ng libu-libong taon, ay dapat alisin, dahil kung wala sila, ang mga nasa itaas ay hindi magagawang higit pang paunlarin ang pagsisiyasat na ito. Nakarinig ng mga salita ng matandang lalaki, tumango si Yehan at sinabi, "Sir, totoo iyon. Hindi lamang ito nakasulat sa angkan ni G, ngunit sinabi rin sa akin ng banal na hayop na Baiho ang sikretong ito. Nakuha ko ito mula sa Shenting sa kanluran sa pagkakataong ito. Nakuha ko ang huling piraso ng Divine Disc, kung pagsasamahin natin ito, ang mga pahiwatig na tumuturo dito ay dapat ding Kunlun Mountain." Habang nagsasalita, kinuha ni Yehan ang isang tatsulok na piraso ng bakal, na natagpuan ni Yehan mula sa punong tanggapan ng Shenting matapos masira ang Shenting. Ang fragment ng Divine Disc na ito ay inagaw ni Yehechan noong una, at ito ay napanatili sa Shenting.
Inilagay ng God of War ang tatsulok na piraso ng bakal na kinuha ni Yehan, at sinabi, Yehan, sa sandaling makumpirma ng mga nasa itaas na ang lihim na pasukan ay nasa Kunlun Mountain, upang matiyak na walang mali, kung mabibigo tayo, gagamitin ng mga nasa itaas ang pinakamalakas na thermal armas, hindi ko alam kung ano ang iniisip mo tungkol dito. Nakarinig nito, kumunat ang noo ni Yehan, at sinabi, natatakot akong hindi tama iyon. Huwag nating pag-usapan kung magagamit natin ang mga mainit na armas upang sirain si Jiuye Shengjon pagkatapos tayong mabaigo. Sa sandaling gamitin natin ang mga mainit na armas, natatakot akong maapektuhan nito ang pasukan sa isa pang dimensyon. Masisira rin ito, at sa ganitong paraan, ang sikretong hinahanap ng mundo ay malamang na mapuputol dito. Xiaohan, kaya mo bang makapasok sa isa pang espasyo sa pamamagitan ng pasukan na iyon? Hindi ba iyon kahanga-hanga? Tanong ni Ji. Zhang. Nakarinig nito, tumawa ang lahat. Ang teknolohiya ngayon ay talagang napaka-advanced, at magbibigay ito ng makatwirang mga paliwanag para sa maraming kakaibang bagay. Gayunpaman, maraming mga bagay na hindi maipaliwanag ng teknolohiya, tulad ni Yehan. Kaya mo bang magbigay ng paliwanag para sa pinagsamang pag-atake? Siyempre hindi. Ang mga misteryo ng katawan ng tao, ang mga misteryo ng langit at lupa, marami pa ring hindi natuklasan at hindi alam ng mga tao. Ngumiti si Yehan at sinabi, Lolo Zhang, ang pasukan na ito ay talagang makakapasok sa isa pang espasyo, ngunit ayon sa alam ko, ang pagbuo ng pasukan na ito ay nasira at lubhang hindi matatag. Ang pagpasok dito ay napakapanganib. Ang mga tao sa isa pang espasyo ay talagang namatay sa pormasyong ito, kahit na ang mga tao mula sa banal na lupain ng Kunlun ay hindi makapasok sa pormasyong ito. At kung gusto nating makapasok sa isa pang espasyo at maranasan ang mga alamat na ipinasa mula noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, maaari lamang nating pag-aralan ng mabuti ang pormasyong ito pagkatapos alisin ang banal na lupain ng Kunlun. May tsismis na nangangailangan ng maraming enerhiya upang makapasok sa pormasyong ito. Ang Kunlun ay nagdaraos ng martial arts competition tuwing 20 taon upang payagan ang mga disipulo mula sa mga pangunahing sekta ng sinaunang mundo ng martial arts na makapasok sa martial arts market upang tulungan silang mangolekta ng mga spirit stone. Basta't mangolekta sila ng sapat na mga spirit stone at nagtataglay ng malakas na enerhiya, marahil ay magkakaroon sila may paraan upang makapasok sa isa pang dimensyon. Nakarinig nito, sinabi ng God of War, mukhang ang paggamit ng malalakas na armas upang sirain ang banal na lupain ng Kunlun ay hindi gagana bilang huling paraan, kaya dapat tayong magtagumpay sa pagkakataong ito. Sa sandaling mabaigo tayo, ang banal na lupain ng Kunlun ay palaging mag-e-exist, at gamit ang kanilang pagmamataas, hindi nila ibabahagi ang sikretong ito sa mundo. Mukhang sa pagkakataong ito ay kailangan kitang guluhin. Ang mga mata ng matandang lalaki ay dumaan kina Yehan at God of War, at ang ideya sa itaas ay ang paggamit ng malalakas na thermal weapons upang sirain ang banal na lupain ng Kunlun pagkatapos mabaigo sina Yehan at ang iba pa. Sa ngayon, mukhang ang paraang ito ay hindi gagana. Kahit na ang banal na lupain ng Kunlun ay masira gamit ang isang malakas na thermal weapon, posible ring sirain ang lihim na pasukan. Matapos umupo sa bahay ni Yehan ng 2 oras, umalis ang matandang lalaki kasama sina Army God, si Tu Zhenchen at Dawis Kyushu. Mayroong 3 master, Dawis Kyushu, Army God at si Tu Zhenchen, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kaligtasan ng matanda. Sina Ji, Yan at Ji, Sang ay hindi umalis, pumunta sila sa Shanghai City ngayon. Plano nilang manatili ng 2 araw bago umalis. Gamit ang paglipas ng panahon, ang bagay sa mga traidor sa bansa ay ganap na natapos na. Sa Hilaga at Timog, ang mga dating Tianlong ngunit nagtaksil ay ganap na nalinas, at ang buong underground world ng China ay bumalik sa mga kamay ng Tianlong. Hindi tinanong ni Yehan ang tungkol sa mga traidor, dahil alam niyang sa ilalim ng paglilinis ng puwersa ng pagpatay ng Tianlong, ang mga traidor na ito ay parang mga manok at aso, mahina sa isang suntok. Sa nakalipas na ilang araw, si Yehan ay kasama ang kanyang pamilya, ngunit hindi siya pumunta doon. Kahit na may mga kilalang tao sa bansa na pumupunta upang bumisita, tinatanggihan ni Yehan. Gusto niya lang gumugol ng ilang araw kasama ang kanyang pamilya at mamuhay ng payapang buhay. Huwag isipin ito, huwag kang makakita ng sinuman. Siyempre, sa panahong ito, ang mga babae tulad ni na Zhou Yuner, Hu Feng, Yan Qingmu, Li Xinran, Yin Yaifei, Yan Lingjiao,
At iba pa na mayroon ng relasyon kay Yehan ay nahuhumaling kay Yehan tuwing gabi, dahil gusto rin nilang magkaroon ng para sa anak sa pagitan niya at ni Yehan, upang matugunan ang mga hinihingi ng mga babaeng ito. Si Yehan ay maaari lamang magdala ng mabigat na responsibilidad sa pagtatanim ng mga buto. Siyempre, sino ang makakapagbuntis ay lampas sa kontrol ni Yehan. Sa lalong madaling panahon, sa mga masasayang araw na ito, ang takdang oras para hamanin ni Yehan ang Nine Night Sage King ay dumating. Ngayon, alam na ng lahat na kailangan ni Yehan na gawin ito. Kahit na hindi ito para sa paghihiganti, kung gusto ni Yehan na patuloy na mabuhay sa China, maaari lamang may isa sa pagitan niya at ng banal na lupain ng Kunlun. Nakita ang lalaking nag-iisa na muling umalis, lahat ng mga mata sa Fengwang Villa ay nanunood sa kanyang likod. Pagkatapos ng kalahating buwan ng mainit na buhay, ang lalaking iyon ay kailangang gawin ang bagay na iyon dahil ito ay may kaugnayan sa mabubuhay ba sila ng ganito sa hinaharap. Pinapanood ang pag-alis ni Yehan, bumulong si Zhou Banroo ng ilang salita sa tainga ni Xiao Qingcheng, agad na tumango si Xiao Qingcheng at tahimik na sumunod kay Yehan. Sa araw na ito, iniwan ni Yehan ang Phoenix Villa ng mag-isa, at nagtungo sa Kunlun Mountain kasama ang lahat ng mataas na antas na puwersa ng Tianlong. At sa pagdating ng araw na ito, isang grupo ng mga tao mula sa buong China ay nagtitipon na sa paligid ng Kunlun Mountain. Hinamon ni Yehan si Nine Night Sage Lord. Hindi na kailangang sabihin, ang atraksyon ng labanang ito ay natural, maging ang underground world o ang sinaunang mundo ng martial arts, lahat ay gustong masaksihan ang labanang ito na itinuturing na walang kapantay. Nang dumating sina Yehan at ang iba pa sa kawalan sa paligid ng Kunlun Mountain, agad nilang natuklasan na may mahigit 1,000 tao ang pumunta rito. Ang ilan sa kanila ay nagmula sa underground world, at ang ilan ay mula sa sinaunang mundo ng martial arts, tulad ng Baguamen, Emi School, Xing Yiman, mga tao ng Wudang. Siyempre, sa panig ng bansa, ang ilang mga lihim na departamento ay dumating na rin, at ang orihinal na Qilian Mountains ay matagal nang sinakop ng isang dagat ng mga tao. Nang pumunta si Yehan sa Kunlun Mountain sa pagkakataong ito, dinala niya lamang ang nangungunang pamamahala ng Tianlong. Ang mga taong ito ay lahat ng mga master na sumulong sa antas ng isang bulaklak o mas mataas, at ang natitira sa kanila ay hindi makakahadlang sa ganitong uri ng sobrang labanan. Sa sandaling ito, sa itaas ng kawalan na sinus ilaw ng nakasisilaw na araw, sa pamumuno ni Yehan, ang mga nangungunang ehekutibo ng Tianlong ay nagmula sa kalangitan ng paisa-isa. Si Yehan, na nakasuot ng Chinese tunic suit at may lumilipad na mahabang buhok, ay agad na naging sentro ng atensyon ng karamihan sa mundong ito, bagay. Hindi siya lumitaw sa Huaxia ng mahigit 1 taon, at maraming tao ang nakakita kay Yehan sa unang pagkakataon matapos siyang umalis sa Huaxia. Kung ikukumpara sa kabataan noon, matapos maranasan ang mga paghihirap, mas mature na siya. Ang ugali sa kanyang katawan ay nagbigay ng isang mahiwagang aura na parang isang malawak na bangin, na parang walang nakakakita sa kanya sa mundong ito. Kabanata 1278. Narito si Yehan. Sa isang iglap, lahat ng mga mata sa Qilian Mountain ay nakatuon sa isang kawalan. Sa kanilang paningin, ang pagdating ng grupong iyon ng mga tao ay nagpalubog sa buong mundo sa isang maikling katahimikan. Ate Yeching, nandito na ang lalaking iyon. Sa isang lugar kung saan maraming dawastong madre ang nakatayo sa Qilian Mountain, ang mukha ni Beigong Xiao'er ay puno ng kagalakan, at ang kanyang magagandang mata ay nakatitig ng walang kurap sa kalangitan sa kalangitan. Nagmumula sa kawalan, isang binata na may lumilipad na mahabang buhok. Ang mukha ni Yeching ay puno rin ng kagalakan, at may mga kristal na luha pa nga sa mga masayang matang iyon. Iniisip noon, sa labanan sa Qilian Mountain, orihinal niyang hawak ang pangako na pumunta sa impyerno kasama si Yehan. Mga iniisip, gaano man kahirap, bilang isang kapatid na babae, dapat niyang harapin ang anumang kahirapan kasama ang kanyang nakababatang kapatid. Nang panahong iyon, nang bumalik siya sa Mount Eme at narinig ang balita na si Yehan ay hindi patay ngunit napilitang pumunta sa ibang bansa, umiyak siya sa tuwa. Mula noon, siya ay nagsasanay ng labis, pinapataas ang kanyang sariling lakas, at naghihintay sa araw na bumalik ang kanyang kapatid. Isang araw, at ang paghihintay na ito, mahigit 1 taon na ang lumipas, at ngayon, ang dalawang magkakapatid ay muling nagkita sa lugar na ito kung saan sila naghiwalay noong una. Ang kanilang mga tingin ay nahulog kina Yehan at sa iba pa. Naalala pa rin nila ang labanan 1 taon na ang nakakaraan. Natalo si Yehan sa labanang iyon ng lubusan. Sa ilalim ng presyon ng banal na lupain ng Kunlun, nagkaisa sila upang panatilihing buhay si Yehan. Upang mapanatili si Yehan, ang baliw ay namatay sa labanan,
si Ji Jiuquan ay nawala ng kakayahan, at sina Jian Huang at ang magulo na Daos Xiao Qingshan ay naging mga alipin ng Kunlun. Ngayon, si Yehan ay muling dumating sa lugar kung saan siya umalis na may dagat ng dugo at malalim na pagkamuhi. Sa pagkakataong ito, ano ang magiging katapusan nito? Sa ilalim ng atensyon ng lahat, sina Yehan at ang iba pa ay isa-isang lumandeng sa Qilian Mountain. Sa oras na ito, sina Army God at the Whist Kyushu ay hindi pa dumarating. Sa sandaling lumandeng sina Yehan at ang iba pa sa Qilian Mountain, si Ye Qing ay tumakbo na patungo kay Yehan. Nagkita ang mga magkakapatid. Si Yehan ay natural na niyakap si Ye Qing sa kanyang mga bisig, nararamdaman ang kanyang kapatid na babae na si Yehan ay tinapik siya sa likod ng may panginginig, ate, pinag-alala kita sa nakalipas na 1 taon. Matapos ang pangyayaring ito, umuwi ka na kasama ko, okay. Mahinang sumagot si Ye Qing sa mga bisig ni Yehan, nararamdamang muli ang pamilyar na yakap, gusto niya lang manatiling tahimik ng mas matagal. Sa oras na ito, si Bigong Xiaoer ay lumapit din sa dalawa, na may ngiti sa kanyang magandang mukha, tiningnan niya si Yehan, nakita ito, inilahad ni Yehan ang kanyang kamay sa kanya, at niyakap ang dalawa ng magkasama sa mga bisig, nang walang anumang pag-aalala sa mga tingin na nahuhulog sa kanila mula sa langit at lupa. Hehe, Yehan? Ninakaw mo ang lahat ng puso ng aking 2 bulaklak sa Mount Ma. Sa sandaling ito, si Master Wu, ang pinuno ng Ma sect, ay lumapit kasama ang mga disipulo ng Ma sect. Sa magkabilang panig, sina Hua Qiushan, ang pinuno ng Bagua sect, at Liu Yuro, ang pinuno ng Xingyi sect, ay pinangunahan din ang kanilang mga disipulo patungo kina Yehan at sa iba pa. Sa sinaunang mundo ng martial arts, ang 3 sekta ay may pinakamagandang relasyon kay Yehan. Binitawan ni Yehan sina Ye Qing at Beigong Xiaoer, tiningnan ang 3 master na naglakad sa harap niya, at nakangiting sinabi, matagal na tayong hindi nagkikita, 3 master. Mahigit 1 taon na ang nakalipas mula nang maghiwalay tayo rito noong una. Bumantong hininga si Hua Qiushan, tiningnan si Yehan at nagtanong, Yehan, sigurado ka na ngayon? Nakarinig nito, nakangiting sinabi ni Yehan, magtiis na tayo sa tadhana. Sa oras na ito, habang nakikipag-usap si Yehan sa 3 master, 4 na figure ang magkatabing dumating sa malayo sa kawalan. Nakita ni Yehan na ang mga taong dumating ay sina The Whist Kyushu at Military God, at ang Sword God na matagal nang nawala ay sumama sa kanila, ngunit ang nagpapangyari kay Yehan na kumunat ang noo ay ang babaeng si Xiao Qingcheng ay sumali rin sa kasiyahan. Ang paglitaw ng 4 sa kanila ay agad ding nakakuha ng atensyon ng mga tao sa paligid ng mundong ito. Pagkatapos, ang 4 sa kanila ay lumandeng sa harap ni Yehan at ng iba pa. Si Xiao Qingcheng ay orihinal na gustong yakapin ng mahigpit si Yehan, ngunit nakita ang madilim na mukha ni Yehan, agad siyang huminga ng may pagkamapaglaro, at biglang nagtago sa likuran ni Ye Qing. Huwag sisihin ang babaeng ito, nakilala namin siya sa daan papunta rito. Tiningnan ng Sword God si Yehan at nakangiting sinabi, noong panahong iyon, siya at ang papa ay nagkaisa nang siya ay tinuruan ni Wang Fo sa kanlurang mundo. Kung hindi ako nakaligtas, natatakot akong hindi ko na kayo makikita ngayon, ngunit ayos lang, hindi pa huli ang lahat para tulungan ka ngayon. Sword God, mabuti na lang at ayos ka. Agad, nagkatinginan ng ilang tao, lahat ng mga master sa kanilang panig ay dumating na, at oras na para pumunta sa Kunlun Mountain. Tiningnan ng God of War si Yehan at sinabi, Yehan, ikaw ang mauuna, ngayon lahat tayo ay nakasalalay sa iyo. Nakarinig nito, tumango si Yehan at walang sinabi. Tiningnan niya ang mga Kunlun Mountains na nakatago sa mga ulap at ambon, at ang mga alon ng nakakagulat na murderous intent ay sumabog mula sa kanya ng labis. Ang murderous intent na ito ay parang isang espada, diretso sa kalangitan, na parang sinusubukang tusukin ang kalangitan. Naramdaman ng nakakagulat na murderous aura na ito, ang mga tao mula sa buong mundo ay natigilan, ngunit sa sandaling ito, si Yehan ay nawala na, at ang kanyang matangkad at tuwid na katawan, sa ilalim ng paningin ng lahat, ay dumiretso sa tuktok ng Kunlun Mountain. Oras na para magsimula. Nakita ito, isa-isa ang naghihintay sa posisyon sa tuktok ng Kunlun Mountain. Ngayon na lumitaw si Yehan, dapat ding lumitaw si Nine Knight Saint Lord. Mapagpakumbabang mga langgam, kung gusto mong hamanin ang Holy King, dapat kang pumunta muna sa Kunlun Mountain at magsalita. Sa isang iglap, isang malamig na tinig ang bumaba mula sa tuktok ng bundok sa mga ulap, at pagkatapos, sa paningin ng lahat na nakatingala, isang kamay ang naging malaking kamay, parang isang 5 daliri na bundok patungo sa kamay ni Yehan sa kawalan. Ang katawan ay malakas na sinampal, na parang papatayin si Yehan sa kawalan gamit ang isang suntok sa palad.
Sa kawalan, sa tuktok ng bundok na puno ng ulap, matapos lumabas ang nakakakilabot na malamig na tinig. Isang biglaang malaking kamay ang sumabog mula sa ulap at ambon, ang palad na iyon ay malakas, ang nakakakilabot na aura ng pagpatay ay pumapalibot sa mundo, na nagpapangyari sa isa na makaramdam na parang ang lahat sa mundo ay masisira sa ilalim ng palad na ito, at si Yehan, na napapalibutan ng pag-atake ng malaking kamay na ito, ay tila malapit ng mamatay dito sa ilalim ng nakakakilabot na palad. Itinaas ni Yehan ang kanyang ulo, at tiningnan niya ang malaking kamay na bumababa patungo sa kanya. Ang malaking kamay na ito, tulad ng Five Fingers Mountain ni Buddha, ay napakalaki, at ang mga alon ng malamig na murderous aura ay pinakawalan mula sa katawan ni Yehan, tumataas sa kalangitan. Pumunta, sumugod sa mga ulap na parang mga sinag ng ilaw ng espada, ang murderous aura na ito ay nagpapangyari rin sa ekspresyon ng master na may hawak ng kalangitan na maging matigas. Kabanata 1279. Matanda, pananakot, karapat-dapat ka ba? Ang tunog ng malamig na pag-ungol ay kumalat sa buong mundo, at sa susunod na sandali, ang katawan ni Yehan ay sumugod palayo, direktang nagtungo sa malaking kamay na humawak sa kalangitan, at sumabog ng isang lubhang nakakakilabot na suntok. Ang suntok na ito ay walang anumang kapritsyo, ngunit puno ito ng lubhang mapagmataas na kapangyarihan, na parang ang kanyang suntok ay makakagawa ng butas sa kalangitan. Boom! Sa pagtitig ng isa-isa, ang kamao ni Yehan ay sumabog sa malaking kamay na sumuporta sa kalangitan. Sa susunod na sandali, ang malaking kamay na lumitaw mula sa kalangitan ay nawala, at direktang nabasag ng lubhang nakakakilabot at mapagmataas na suntok. Ang nakakakilabot na paggalaw ay nagmula sa itaas ng kalangitan, at ang mga bilog ng mga alon ng kapangyarihan ay kumalat ng walang habas sa kawalan, na kinagulat ang mga ulap na sumasakop. Sa oras na ito, isang mahinang tinig ang nagmula sa mga ulap. Malinaw, sa ilalim ng suntok ni Yehan, ang may-ari ng malaking kamay na humawak sa kalangitan ay nakatikim ng isang malakas na bagay, at pagkatapos, habang ang mga ulap ay tinatangay ng mga bilog ng mga alon ng puwersa sa lalong madaling panahon, ang mga figure ng apat na dakilang venerables ay unti-unting lumitaw mula sa mga ulap. Ang apat sa kanila ay nakatayo sa kawalan na may walang pakialam na mga ekspresyon, nakatitig kay Yehan sa kawalan sa ibaba nila. Pagmasdan ng mabuti, nakita ko na sa sandaling ito, ang mukha ni Venerable Tian ay puno ng lungkot at ang kanyang mga mata ay naging lubhang pangit. Makikita na ang may-ari ng malaking kamay na humawak sa kalangitan kanina ay si Venerable Tian. Ito lang ay ngayon, si Celestial Venerable, na maaaring durugan si Yehan sa lahat ng direksyon, ay wala na ngayong bentahe sa pagharap kay Yehan. Si Yehan ay lumipad palayo at tumayo sa kawalan sa tapat ng apat na Venerables. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang dumaan sa apat na taong ito. Mula sa mga katawan ng dalawang Venerables, Chanzen at Xuanhuang, nakaramdam siya ng lubhang nakakakilabot na pakiramdam. Ang pagkapuot, ang matalas na titig ay tila pinaghihiwalay ang katawan ni Yehan ng paunti-unti. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Yehan ay nagkita sa mga mata ni Heavenly Venerable Shi Yao. Mula sa katawan ng huli, naramdaman ni Yehan ang isang napakagulugulong pag-alon. Marahil, ang kasalukuyang lakas ni Yehan ay lubos na nagulat sa kanya. Kanina lang, si Celestial Venerable sa ilalim ng palad na iyon, si Yehan ay talagang nakakuha ng itaas na kamay. Sa sandaling ito, nakita ang paglitaw ng apat na dakilang Venerables, sina Military God at ang iba pa ay dumating mula sa kalangitan ng paisa-isa, lumilitaw sa likuran ni Yehan na parang mga guhit ng itim na ilaw, tinitigan nila ang apat na dakilang Venerables, nagkita ang kanilang mga mata, bilang resulta, ang buong mundo sa paligid ng Kunlun Mountain ay nahulog sa isang pagpatay. Sa pagkakataong ito, kung ikukumpara sa huling pagkakataon, ang kampo ni Yehan ay itinuturing ding malakas. Bilang karagdagan kay Yehan, ang Super Boss, mayroon ding The Whist Yushu, ang Master ng Gathering Realm, ang Army God at ang Sword God Sanhua. Ang kaharian ni Xiaben at Lin Kehua, Zhao Hengtian, Leng Wufei, at ang mga kapatid na lalaki ng pamilya Chen, ang kaharian ng isang bulaklak. Siyempre, kung isasama ang pervert na si Xiao Qingcheng, ang lineup ni Yehan sa pagkakataong ito ay mas malakas pa kaysa noong nakaraang pagkakataon. Bukod pa rito, sa panig ng banal na lupain ng Kunlun, naroon din ang master na si Zai Yao, na handa ng bomb-aling sa kanya anumang oras. Sa Kilian Mountain, ang isa-isang figure ay tumaas sa kalangitan sa oras na ito, tinatitigan ang eksena sa harap nila mula sa malayong kawalan. Sa ilalim ng mga titig ng dalawang partido, si Yehan ay lumabas sa kawalan, tinatitigan si Chanzen na may malamig na ekspresyon, at sinabi, "Chanzen, ang mabubuting aso ay hindi nakakaabala, ang kalaban ko ay si Nine Knights, hindi ikaw, umalis ka."
Nang sabihin ni Yehan ang mga salitang ito, ang temperatura ng nakapaligid na mundo ay tila biglang bumaba, at ang mga mata ni Venerable Heaven ay kasing lamig ng yelo, at ang nakakapasong lamig ay sumabog ng labis sa kanyang katawan. Ang buong mundo ay nagyayelo, at siya ay kasing lakas niya. Sa mundong ito, maliban kay Nine Night Sage, siya ang pinakanararapat na tao sa mundo. Sino ang mangangahas na mapahiya siya ng ganito sa harap ng kanyang mukha? Tinitigilan ni Chanzen si Yehan na may mabangis na mukha, ikaw na mapagpakumbabang langgam, sa pagkakataong ito ay hindi ko lang ikaw papatayin, kundi pati na rin ang lahat sa paligid mo, at hahayaan kitang lahat na pumunta sa impyerno upang magkita. Chanzen, masyadong malakas ang tono mo. Sa pagkakataong ito, kung sino ang pupunta sa impyerno ay kailangang makipagtalo bago tayo makagawa ng conclusion. Walang pakialam na tumingin ang military god. Sa pagkakataong ito, maaari lamang silang magtagumpay sa pagharap sa banal na lupain ng Kunlun. Isang pagkakataon upang magsimula muli. Matandang Mandar Ambong, ibigay mo sa akin ang aking master, o jijibain ko ang iyong lungga. Galit na tumingin si Xiao Qingcheng, isang mahinang itim na aura ang pumapalibot sa kanyang maliit na mukha, ang kapangyarihan na pag-aari ng itim na dragon ay nasa katawan na ng batang babaeng ito. Sumiklab, ang itim na dragon at ang berdeng dragon ay orihinal na pag-aari ng isang katawan. Ngayon sa Kunlun Mountain, ang itim na dragon ay natural na makakaramdam ng hininga ng berdeng dragon. Tinitigilan ni na Venerable Zuan at Huang sina Yehan at ang iba pa na may intensyon na pumatay, at sinabi, isang grupo ng mga langgam na hindi alam ang tinatawag na nangangahas na hamanin ang autoridad ng banal na lupain ng Kunlun. Ang dakilang pantas ay magpapangyari sa iyong makaramdam ng kawalan ng pag-asa. Marahil, kayo ang dapat mawalan ng pag-asa. Malamig na ngumiti si Yehanhan dahil nakita na niya ang makahulugang titig na ibinigay sa kanya ni Dignitary Xiao. Sa isang iglap, ang mga intensyon na pumatay ay lumitaw. Nakita ko ang figure ng earthly respected Xiao na lumulutang pabalik, at ang mga palad na parang jade ay sumabog, at ang dalawang jade na kamay na iyon, na may daladalang nakakakilabot na kapangyarihan, ay nahulog sa mga likuran ng dalawang venerables, sina Zuan at Huang. Si Yao ay gumawa ng isang sneak attack bago pa man makarating ang dalawang venerables Zuan at Huang na tumugon, ang dalawa sa kanila ay nagsusuka na ng dugo, ang kanilang mga ekspresyon ay matamlay, at ang kanilang mga malamig na mukha ay lubhang pangit. Di Zun, ikaw na traidor. Galit at mapangwasak si Chanzen, ngunit nang handa nang umatake si Chanzen kay Dizen Xiao, si Dizen Xiao ay dumating na sa tabi ni Yehan, at ang galit na si Chanzen ay hinaranggan ni Yehan. Nakatayo doon, ang mga mata ni Chanzen ay nagpakita ng mga pagsabog ng murderous aura na kasing lamig ng yelo, ngunit nahaharap kay Yehan na hamarang sa daan sa harap niya, bagaman mahigpit na kinuyam ni Chanzen ang kanyang mga kamao, hindi siya nang ahas na kumilos ng pabigla-bigla dahil si Yehan ang aura na pinakawalan mula sa kanyang katawan ay nagpapangyari sa kanya na matakot. Sa pagitan ng langit at lupa, matapos makita ang eksena na ito, ang lahat ay natigilan. Isa sa apat na venerables ng banal na lupain ng Kunlun, si Venerable Xiao, ay bumaling sa harapan sa oras na ito, umatake at malubhang sinugitan ang dalawang venerables na sina Zuan at Huang, at tumayo para kay malamig sa kanilang panig. Si Earth Venerable Xiao ay umatake sa dalawang venerables na sina Xuanhuang at Huang, at pagkatapos ay tumakas at sumama kina Yehan at sa iba pa. Ang eksena na ito ay nagpapangyari sa lahat sa mundo na matigilan, dahil bago ito, walang sino man ang naisip na magkakaroon ng isang tao sa apat na dakilang Panginoon na tutulong kina Yehan at sa iba pa upang harapin ang banal na lupain ng Kunlun. Ang earthly deity ay talagang nahulog sa panig ni Yehan, at mukhang pinlano ito noon pa man. Kaya naman ang ahas si Yehan na umakyat sa Kunlun Mountain, hindi lamang dahil sa kanyang sariling lakas, kundi pati na rin sa banal na lugar ng Kunlun, nagtatago rin siya ng isang sikreto. Ang trump card, ngayon ang dalawang venerables Zuan at Huang ay pinarangalan at nilikha, at ang kanilang lakas ay lubos na bumaba, na isang napakamalakas na sitwasyon para kina Yehan at sa iba pa. Kabanata 1280. Ang mga tao sa mundo ay naantig, at ang earthly venerable ay pangalawa sa apat na venerables. Ipinapakita nito na ang kanyang lakas ay ang pinakamalakas na tao sa banal na lupain ng Kunlun maliban kay Nine Sage at Celestial Venerable. Ang kanyang pagtataksil ay lubos na nalampasan ng banal na lupain ng Kunlun ay nahulog sa isang passive na sitwasyon. Siyempre, kung si Yehan ay walang lakas na hamanin si Nine Sage Lord, kung gayon kahit na ang Earth Lord ay bumaling, sina Yehan at ang iba pa ay wala pa ring chance ang manalo. Basta't nabuhay si Nine Sage King, ang banal na lupain ng Kunlun ay hindi mamamatay.
Ang susi sa labanang ito ay nasa kay Yehan at Jiuya Shengjun. Ang dahilan kung bakit pinili ni Xiao na palihim na salakayin ang dalawang Venerables na sina Zuan at Huang sa halip na si Venerable Sky ay dahil alam niya na ang lakas ni Venerable Sky ay hindi ganoon kadaling palihim na salakayin at maaaring hindi siya magtagumpay, ay mas madali. Di Zun, nang ahas kang magtaksil sa Holy Monarch, karapat-dapat kang mamatay. Ang Sky Venerable ay mukhang galit na galit, at ang dalawang Venerables na sina Xuanhuang at Huang ay nasugatan ng palihim na pag-atake ng Earth Lord, at gamit ang lakas ng Earth Lord, sa ilalim ng kanyang palihim na pag-atake, ang dalawang Venerables na sina Xuanhuang at Huang ay malubhang nasugatan. Walang pakialam na sinabi ni Earth Venerable Ziyao, Chanzen, walang ganoong bagay na pagtataksil, hindi ako pumunta sa Kunlun Mountain para maging tapat sa sinuman. Okay, napakahusay, Earth Lord. Kung nang ahas kang magtaksil sa akin, kung gayon ngayon ay pupunta ka sa impyerno kasama ang grupong ito ng mga langgam. Sa sandaling ito, nagsalita si Nine Night Sage Lord, at ang walang pakialam na tinig na iyon ay nagbalik-balik sa itaas ng Kunlun Mountain. Dahil sa kanyang mga salita, ang mga ulap at ambon na sumasakop sa tuktok ng Kunlun Mountain ay mabilis na kumalat, at ito ang unang pagkakataon na ang Kunlun Mountain, na natatakpan ng mga ulap at ambon, ay lumitaw sa harap ng mundo sa unang pagkakataon, ang mukha nito. Dito, maraming kakaibang mga taluktok at bato, at ang mga pine ay tumutubo sa mga bangin. Habang nawawala ang mga ulap at ambon, ang mga puting crane ay sumasayaw sa mga ito at umiikot sa kalangitan. Ang himig ng kalikasan ay average, at ang lahat ng ito ay bumubuo ng isang perpektong larawan. Narito ang isang fairyland sa mundo, isang banal na lugar para sa paglilinang. Sa tuktok ng bundok, isang sinaunang palasyo ang nakatayo rito, na naglalabas ng isang mahabang kasaysayan. Sa harap ng palasyo, mayroong isang altar, at sa altar, mayroong isang sinon, compost noong unang panahon. Ang sinon na ito ay isang plato ng bato na may lapad na mga 2 metro. Ang direksyon ay nakaukit sa plato ng bato, ngunit naiiba ito sa pangkalahatang sinon. Gaano karaming komplikadong mga disenyo ang nakaukit dito? Kung mararamdaman mo ito ng mabuti, malalaman mo na ang isang mahiwagang aura ay kumalat din mula sa plato ng bato. Nakatingin sa banal na lugar na Kunlun na ipinakita sa harap ng mundo, ang lahat ay namangha sa pag-iral nito, isang napakagandang lugar para sa paglilinang, natatakot akong hindi na magkakaroon ng ibang tahanan sa mundo. Gayunpaman, habang nawawala ang ulap at ambon, isang nakakagat na malamig na aura ang kumalat mula sa tuktok ng Kunlun Mountain. Ang uri ng aura ay hindi mapipigilan para sa mga ordinaryong tao, na parang ang Kunlun Mountain ay isang iceberg din. Gumalaw ang kanyang mga mata, at sa harap ng altar, si Nine Night Sacred Monarch ay nakatayo na ang kanyang mga kamay ay nasa likod niya, ang kanyang ekspresyon ay walang pakialam, ang kanyang mga mata na parang lawin ay parang walang hanggang yelo, ang kanyang aura ng pagtingin sa mundo na may malamig na mga mata, na parang maging ang pagtataksil ni Emperor Ziyao ay hindi nagpapangyari sa kanya walang gumagalaw na kulay sa kanyang mukha. Siya ay ang Nine Night Sage Monarch. Nabuhay siya ng halos 500 taon at hindi pa nakakaranas ng anumang bagay. Sa kanyang palagay, walang anumang bagay sa mundong ito ang makakaapekto sa kanyang damdamin. Kukuhanin din niya ito ng basta-basta. Ito ang Nine Night Sage Monarch, na may mapagmataas na pagmamataas na tumingin sa mundo, at syempre, mayroon din siyang ganitong uri ng lakas. Sa likuran ni Nine Night Sage Monarch, mayroong 2 matatandang lalaki. Yumuko sila at yumuko, mukhang mapagpakumbaba, ngunit sa sandaling ito, sa ilang kadahilanan, ang kanilang mga katawan ay bahagyang nanginginig, at matapos hindi magkita ng mahigit 1 taon, natuklasan ni Yehan na ang mga katawan ng 2 matatanda ay mas payat, at ang gulugad na orihinal na isang malakas na lalaking Chino ay nakayuko rin. Ngayon ay mas parang 2 matatandang lingkod sila, hindi gumagalaw, hindi nagsasalita. Nakita ang 2 matatandang ito, nakaramdam si Yehan ng isang pagsabog ng kaguluhan sa kanyang puso. Parehong buhay pa sina Jian Huang at ang magulo na matandang lalaki. Bagaman maaaring nakaranas sila ng ilang kahihiyan, ang pamumuhay ay ang pinakamaganda. Marahil dahil nadama nila ang mga mata ni Yehan at ng kanyang grupo, ang mga katawan ni Jian Huang at Sloppy Old the West ay mas lalong nanginginig. Sa sandaling ito, sina Venerable Heaven at Venerable Xuanhuang, na malubhang nasugatan ng palihim na pag-atake ni Ziyao, ang Earth Venerable, ay nakatayo sa tabi ni Nine Night Sage Monarch, at matapos huminga ng malalim sina Yehan at ang iba pa, humakbang sila sa kawalan. Pumunta at tumayo sa tuktok ng Kunlun Mountain. Lolo, matanda, tiningnan ni Yehan ang 2 matatandang lalaki na nakatayo sa likuran ni Nine Night Sage Monarch.
Bagaman sila ay nakayuko at nakayuko, naramdaman ni Yehan ang isang uri ng kaguluhan mula sa kanila. Master, nandito si Qingcheng para sunduin ka, dali. Ang mga mata ni Xiao Qingcheng ay puno ng luha, nakita ang kasalukuyang hitsura ng magulo na matandang lalaki, siya ay labis na nalulungkot, at hindi mapigil ang umiyak. Nakarinig ng sigaw na ito, sina Jian Huang at Sloppy Old the Whist, na nakayuko at nakayuko, ay nanginginig, at dahan-dahan nilang itinaas ang kanilang mga ulo. Ang kanilang mga galaw ay napakabagal, at ang mga mata ng maraming tao sa mundo lahat ay nahulog sa kanila. Minsan, sila ang mga unang klase na powerhouse sa mundo, tumitingin sa mundo, may ilang karibal, at hinahangaan ng iba. Ngayon, dahil kay Yehan, sila ay naging mga alipin ng Kunlun. Ngayon na mahigit isang taon na ang lumipas, ano na ang naging kalagayan ng dalawang malalakas na lalaki na minsang tumayo sa tuktok ng China. Sa ilalim ng titig ng mga titig na iyon, nang ganap na itinaas ni na Jian Huang at ng magulo na matandang lalaki ang kanilang mga ulo, may isang pagsinghap sa buong mundo, at ang mga ekspresyon ng lahat ay sabay-sabay na naantig sa sandaling ito. At ang katawan ni Yehan ay nagpalabas na ng isang nakakatakot na pagpatay sa sandaling ito, na nagpapangyari sa buong mundo na biglang maging nakakatakot.